Okay mga kapengyo ko, kamusta kayong lahat? Pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo sa pag-update dito nga kay Kamatis, kay Kulaong pala mga kapengyo, no? Na kung saan, alam ko naman inaantabayanan nyo yung vlog natin at medyo na-delay tayo ng halos 1-2 araw, no? Sa kadahilanan, alam nyo naman lahat mga kapengyo na pumunta nga tayo dito ngayon sa Sapporo, Japan. Kaya kung mapapansin nyo, iba yung background natin kasi nandito kami ngayon sa tinutuluyan nga namin dito sa Sapporo. At ito na nga mga kapengyo, no? Meron ngang interview o bagong interview itong si Makagago dito nga sa dalawang estudyante na kung saan, kung babalikan nyo yung vlog ko mga kapengyo, inano nga to, no? Nirekomenda nga ito neto ni Kulaong na kung saan ipinakilala niya ito sa atin lahat sa kanyang live na sinasabi nga niya itong dalawa ay yung mga bagong scholar nga daw niya. Kuno, mga kapenyo, at tayo'y naniwala naman dahil nga alam naman natin no na sinasabi niya tumutulong nga daw siya sa mga estudyante at bibigyan nga daw niya ng magandang kinabukasan itong mga batang ito at free scholarship. At bukod doon, siyempre, bibigyan niya ng allowance, pero ang kapalit nun, gagawin niyang videographer itong dalawang mga dalaginding nga, itong dalawang babae. Na kung saan, bumaliktad na nga itong dalawang babae at lumipat na to, no, dito sa ating kahombre, no, dito kay Makagago. So, nandito na siya sa side natin, mga kapenyo, na kung saan, isa rin sila sa parang tumitistigo na kung saan talagang hindi rin talaga naging maganda no etong pagpapakilala nga kuno neto ni Kamatis o ni Kulaong pala. At tara mga kapengyo, simulan nga natin dito sa pag-interview nga sa kanila ni Makagago. What's up, man? Pakinggan natin. Eto, may sasabihin ako sa inyo. Sabi to ng mga small vloggers, no? Sabi nila, kapag ka daw dumidikit ka kay Norman Mangusin, minamalas ka. Unang interview pa lang ni MJ po. Grabe na kagad ang tawa ko. Pag dumidikit ka daw dito kay Kulaong, minamalas pala talaga. Ang lupit mo talaga, Kulaong. Talagang sadyang minamalas pala talaga yung mga estudyante sa'yo. After all this, yes po. Grabe yung naging impact ng ginawa namin pagsama. sinasabi niya na kaibigan daw niya ang tatay mo. Yung isang bata ho ron anak ng pulis. Apo. At kaibigan ko ang tatay. Totoo ba na kaibigan niya ang pulis mong tatay? Hindi po. Hindi totoo. Kasi Kita nyo na mga kapengyo, bukod sa kamalasan na inaabot nitong dalawang scholar ni Kulaong, sinungaling talaga. No? Real talk, sinungaling talaga tong si Kulaong. Kasi, tingnan nyo, tinanong ni MG no, kung magkakilala ba yung mga tatay. Kasi, sabi ni Kulaong, talagang, ano nga daw, no? Pinagpaalam daw niya sa mga magulang, etong dalawang dalaginding. At pinagsuot pa nga niya ng uniform itong mga ito. Pero kita nyo naman, rinig na rinig nyo ng dalawang tenga nyo mga kapengyo na hindi talaga totoo, no, yung pinagsasabi nito. So sa mga tuwid, sinungaling talaga itong si Kamatis. Si Kulaong pala mga kapengyo. Putang ina. Iba ka talaga, Kulaong. kaibigan niya po. Bakit magre-react ng ganun yung father ko? Yun bang perang kinita nyo, naging worth it naman para sa inyo? Kasi sabi nyo, binigyan kayong pera. Huwag na nating sabihin yung amount. Pero, do you think worth it yun? Despite all the humiliation na natanggap namin, yung na-experience namin, the trauma and everything, hindi po. Totoo yan, kasino lang naman yung binigay ni Kulaong dito sa mga to, no? At sumunod doon, nabash na sila. Kasi anong nangyayari, kumbaga parang sila na yung napasama Etong si Kulaong yung napabuti, di ba? Doing is, bibigyan kami ng tagi-isang phone, wherein gagawa kami ng fake accounts or double accounts Trolls? Gagawa kayo ng mga fake accounts? for good comments.
mga Sabi mga kapengyo, no? Tinuruan pa niya magsinungaling itong dalawang bata. Sipin mo palagay natin di na bata kasi mga pinapaaral niya to. Pero dapat mo ba naman gawin yun, di ba? Papagawain mo ng fake accounts para maging trolls nila. So parang grabe mga kapengyo, grabe yung ano neto ni Kulaong talaga, yung pagsisinungaling niya, no? O, doon tayo sa kanyang incredible na amoy. Ikaw, ano experience mo sa kanya? Sa amoy niya lang, no? amoy sigarilyo po talaga. Matindi talaga. Matindi pong sigarilyo. Okay. Well, ano yan? Amoy dekalibre ba yan? Matapang, no? Dekalibre. Pero okay naman, yung t-shirt niya, nasa inyo pa rin ba yan? Yung dekalibre shirt na yun? Ingat-ingat ng aso. Oo, talaga. Buti naman, hinat-ngat ng aso, putang ina. Kahit pa paano, napakinabangan pa ng mga aso. Kumpara mo naman, kung naitago-tago nyo pa, kumbaga, proud na proud pa tong si Kulaong, mga kapengyo, di ba? Buti na yun, nangat-ngat ng aso para wala na. Sorry po. Ano ginawa? Ninat-ngat na po ng aso. Yung akin tinapon po, naalala mo ng ano. Oo, nalapon na. So sa road trip nyo, no? Maandar kayo, na-drive kayo. Sino yung nagda-drive doon? Question lang, no? May driver po siya. Pero minsan po, tinitake over niya yung pagdadrive. And then, ayun po, siya na po yung nagdadrive. Matagal siya nagda-drive? Yes po. Ano, Asset, Lakanilaw. Kay Francis Leo Marcos, sana wala nang madamay ng mga inosenteng probinsyana. And sana huwag kang mangako kung hindi mo pa natutupad yung mga sinabi mo. Or huwag ka munang magbibitaw ng isang salita na hindi mo pa tapos gawin. Don't claim something na tapos mo na, which is not pa pala. Kita nyo mga kapengyo, ang ginawa talaga nito ni Kulaong sa mga batang ito, kasi nga, dahil nga mga bata pa ito, talagang binilog lang niya yung ulo. No? So, lahat ng pwede niyang mabola sa mga to, inikot-ikot niya, binilog-bilog niya. Akala niya siguro, mananatili pa rin sa kanya, maagang nagising. Itong mga bata, itong mga scholar niya. Ngayon, umamin dito kay MG. Diba? Yung pinagagawa na ito ni Kulaong. So, paano pa kayo maniniwala? Diba? Yan nga yung sinasabi ko. Dun sa mga naniniwala pa rito, lalong-lalo na sa mga OFW na nagpapalipad pa rito kay Kulaong, ayan saksim buhay na. Meron nang ipinapakita si MG, meron ng prueba, ang lalim na ng prueba. No? Bukod sa pinagkakautangan nito ni Kulaong dun sa taga-UK na si Madam Karen, kung saan pumuputok yung butsinga nito ni Madam Karen at gusto niya talaga ipakulong to si Kulaong, ito pa, no? Itong mga scholar niya, kuno, mga kapengyo, kasi pinakilala niya sa atin, mga scholar nga daw niya, binibigyan niya ng allowance. Pero ang nangyayari, pinapatrabaho naman niya bilang isang videographer niya. Para saan pa yung tulong doon, di ba? Kasi pag sinabi mong tulong o pagtulong niya sa kapwa, dapat yan walang kapalit. Kasi tumulong ka nga diba? Pero bakit gagawin mong videographer? Akala nyo ba madali ang isang videographer o kahit editor na lang? Akala nyo madali? Hindi po madali ang pag-i-edit din. Kahit nga ultimo yung ganito, sit-down vlog lang na nagsasalita ka, hindi rin ganun kadali. Kasi once na magkamali ka sa pagsasalita mo o sa pag-i-edit mo, ang sisi sa'yo, talagang ikaw sisihin nung nagpa-edit sa'yo o nung ginawa mong vlog, pwede ka rin naman babash. So, wala pong madaling trabaho, real talk mga kapengyo. Dito, nakakapagtaka lang, pinakilala ito ni Kulaong na scholar niya at mga estudyante niya, pero ang kapalit nun, 'di ba? Magtatrabaho ka pa rin sa kanya. So parang nangyayari ron, oo, scholar ka niya, pinapaaral ka niya, binibigyan ka niya allowance, pero pinagtatrabahuan mo 'yon. Kaharap natin ang dalawang batang babae na binigyan niya kuno ng scholarship, mga kahombre ko. Yan yung Kung sinasabi maaalala ko. nyo, kasama niya ho ito sa video niya.
At ito ho, nagmistulang mga videographers niya daw, mga kahombre ko. Yan. Huwag niyong kakalimutan yan. At bigla na lang ho sila nawala at hindi na ho nakapagpaliwanag ang bidang-bidang si Norman Gusgusin. So, welcome sa kahombre world. Alam niyo, nakakagulat na lumipat sa side na ito, no? So, magpakilala kayo. Ikaw si? Guys, I'm Walborga Macanas po. And I'm Jana Andrea De Rupe. Yan. So, naalala nyo naman, di ba? Lalo na yung pangalan niya na talagang pinaghahanap ni Pugenius, mga kahombre ko. Grabe talaga, Pugenius. Kaya napagbibintangan na ako, ikaw lagi. Di ba? Ngayon, mga kahombre ko, so, lumapit kayong dalawa sa akin, or ikaw talaga yung nakausap ko, di ba, Andrea? Lumapit po siya sa akin, nag-message siya sa akin through Instagram. Buti nga na nakalkal ko kasi Sunday ka pa nag-message sa akin. Kanina lang ako nakapag-reply sa'yo, di ba? Gusto yan ng Diyos na mangyari to. Okay? Tama. Isinaad ng Diyos yan. Kaya magkaharap na tayo ngayon. Sa inyong dalawa, sobrang daming nag-aabang sa sasabihin nyo. Everybody's excited. Saan ba yan? Hindi po. Saan? Like, pag Event, normal event. Yes. Okay, formal events. Okay. Follower niya po kami. Pinakita po namin sa kanya na follower kami. And then, ayun po. Sa YouTube. Since nasa Isabela po siya, and rinab na po namin yung opportunity na humingi ng tulong sa kanya. Bilang? Scholars. Scholars, Scholar, tama. oo. Okay. Siyempre, halos karamihan naman ng mga estudyante talaga naghahangad maging scholar para nga unang-una makatipid sa tuition fee. Pangalawa, talagang lalo na kung big time pa yung humawak sa kanila, talagang alam mo yun, talagang hindi sila pababayaan, ultimo allowance nga, no? Pero hindi nila siguro in-expect na meron palang kapalit yung mga yun. Ngayon mga kahombre ko, naalala naman natin before, di ba, na siya nagsabi ng ganito. So, ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Pupunta kami sa mga universidad at bawat university, pipili kami ng 5. 5 estudyante na nakasubscribe. Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Kita nyo kung gaano kayabang itong si Kulaong. Sipin nyo makakatanggap nga raw basta nakasubscribe sa kanya ng 100,000. 100,000. Tapos kamukat-mukat mo, etong dalawang bata ngayon lumutang na lahat ng yun nga, scholar, tapos magkano lang pala yung binibigay din sa kanila, hindi naman talaga totaling 100,000, nakakalungkot lang mga kapenyo. Paano mo pagkakatiwalaan yung taong ganito? 'Di ba? Una pa lang sa mga content ko, sa mga vlog ko, sinasabi ko na sa inyo yan. Paano natin pagkakatiwalaan pa itong taong ito kung siya mismo nauhuli na siya sa mga ginagawa niya? So ito talagang ginawa ni MG, super duper awareness to para sa mga kababayan nating OFW na wag kayong basta-basta magtitiwala sa mga matatamisang boses. Dahil unang-una sa lahat, pwede talaga kayong alam mo yun, magoyo. Kaya nga 'di ba, advice 'yan ng ibang mga lawyer o attorney nito ni Makagago na kahit si Pacquiao nagsabi niyan na wag kayong basta-basta magtitiwala, ingatan nyo ang pera nyo kung hangga't maaari. Pag uwi nyo na lang ng Pilipinas, kung gusto nyo talagang tumulong, itulong ang pera nyo doon sa mga charity talaga na legit, no? Na talagang makikita nyo na tumutulong talaga sa kapwa-tao. Hindi yung ganitong online, kasi pag online talaga, mahirap, hindi mo alam saan na mapupunta yung pera mo O madali na ngayon mag-GCash, mag-transfer money sa bank to bank, pero hindi mo alam kung saan pupunta yung pera mo. Dahil unang-una sa lahat, wala namang kasulatan yan. Pangalawa, laway lang ni Kulaong yan. Pangatlo, si Kulaong lang pinapayaman nyo. 'Di ba? Kasi, gaya nga nasabi ko sa last na vlog ko, si Kulaong, naging bida din naman yan. Hinangaan din natin yan nung panahon ng pandemic. Nakita nyo naman, nagbibigay talaga siya na walang kapalit. Pero etong lately kasi, no, na yung na-expose na siya talaga neto ni Makagago, medyo hindi na magaganda yung pinagagawa niya Kumbaga hindi nakatiwa-tiwala. Kaya yun, mga kapedyo, kayo na mismo makakakita niyan, dalawang mata nyo. Ito for awareness lang naman din itong vlog natin, no. Lagi kong nire-remind kayo
na maraming mapupulot na aral yung mga kabataan dito, mga OFW na mabilis pagtiwala. Sa susunod, wag po kayo talaga magtitiwala. Ingatan ng pera natin, ingatan ng pinagpaguran natin, dugot pawis natin yan, mga kapengyo. Hindi tayo namumulot ng pera sa ibang bansa. Kaya wag tayo basta-basta nagtitiwala sa mga ganitong tao. Yan mga kapengyo, kung kayo nga tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa bagong interview nga ni Makagago sa mga scholar daw kuno neto ni Kamatis. Ni Kulaong pala mga kapengyo. Pasensya na kayo hanggat dito sa Sapporo, Japan. Napapakamatis talaga ako. Kita nyo naman kasi yung ilong. Borgang-borga. Yeah, mga kapengyo, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo at lahat po yung mabasa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita-kits na lang tayo sa mga susunod kong reaction videos.